balita at social media. Matapang, walang preno. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Nagbato ng maaanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos tungkol sa di umano'y paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Sa Senado, sa kapareho at sumunod pang mga buwan, si Senator Amy ang namuno. Pakialam sa PR, wala kang pakialam sa PR, wala kang pakialam sa PR. Siya ang unang nagtawag ng pansin. Siya ang unang nagtanong, para kanino ba talaga ang PI na yan? Marso 2024, sa kabila ng bangayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag, matapang. The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. Walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa sabong, nagpagpag siya ng balahibo. Ang hindi natin alam, paghupa ng alikabok ay nagsimula ng ilatag ang plano para muling sumapi sa ICC. Kaya pagtungtong ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FPRRD. Isang pagkataksil na walang nakapansin. Hunyo, pumutok ang balita. Nagbitaw si VP Sara bilang DepEd Secretary. Tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang ngunit walang nagawa dahil sa likod ang tama. Agosto, isinagawa ang unang Quadcom hearing laban kay FPRRD habang inuusig ng COA ang confidential funds ni VP. Ang hindi natin alam, sa gitna ng lahat ng ito, itinalaga na ni PBBM si Marcos Lacanilao bilang Special Envoy ng Transnational Crimes na siyang magsusuko kay FPRRD. At maluwag na rin pinapasok ng bansa ang mga tiga-ICC noong Oktubre. Walang bahid ng pagtutol, walang balak na ipagtanggol ang kapwa Pilipino. Nobyembre, nag-iba na ang ihip ng hangin. Matatag, matapang, walang bahid ng pag-aalinlangan. Narinig muli natin si Pangulong Marcos, ngunit iba na ang sinabi. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Para tabunan ang galawan, pinaingay ang impeachment complaints laban kay VP Sara. The Office of the Secretary General will transmit the 2 impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Kahit pa nagkaroon ng INC rally noong Disyembre, naidiin pa rin ang impeachment sa Kongreso. Planado na rin ang pagpirma ng questionableng 2025 budget kahit bat-bat ng anomalya. Enero 25, 2025, sinimulan na ang Oplan Tugis o Operation Pursuit, ang lihim na operasyon para hulihin si Duterte. Pagsampa ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC prosecutor. Isang tahimik na pag-uusig habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. Marso, muling nilinlang ang bayan. Humingi daw ng 60-day extension ang DOJ para sa EJK report noong Marso 6. Pero ang totoo, nakabinbin na ang arrest warrant mula sa ICC chamber Marso 7 hanggang 10. Ang hindi natin alam, Marso 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hindi pa man bumababa ng eroplano sa FPRRD, isinagawa na ang pag-aresto. Maingay ang paligid, magulo, pero ang dating Pangulo ay nanatiling kalmado. Isinakay siya papuntang The Hague alas 11 ng gabi. Kasama sa eroplano si Marcos Lacanilao, ang nagkanulo, ang nagsuko. Pero kanino ang sisi? Sa mga utusan o sa nag-utos? Managot ang dapat managot, nakalatag na. It's a request to the Philippine government from Interpol enforce the arrest warrant, and we have commitments to them. Ayaw nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Maliwanag na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay. Nagplano. Ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chudoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. Nagsakatuparan. Kayo mga Nagkagulo. Tayong magawa. Wala tayong magawa dahil mismo ang gobyerno. Nagtakpanan. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub judice already to discuss that because of the habeas corpus pending in the Supreme Court. Ngunit lumabas ang buong katotohanan.
Ganito pala ang bagong Pilipinas. Hindi man lang natin alam. Tahimik ang pagtataksil. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Tahimik ang pagwasak. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Represent ko po ang Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Harapan ang pagtalikod.